Magandang araw po sa inyo DJ Sam at sa lahat ng mga followers mo. Ako po ay masugid na tagapakinig ng programa ninyo online at nais ko din pong mabigyan ng advice at gusto ko din pong ibahagi ang kwento o karanasan ko sa buhay may asawa. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang James. Taga North Cotabato po ako at ngayon ay 39 years old na at may 4 na mga anak. Ang storya ko po DJ Sam ay tungkol po sa pagtatago ng relasyon ng naging asawa ko sa pinsan ko pa mismo, DJ Sam. Ganito kasi yon. Ang asawa ko po ay itago na lang natin sa pangalang Linlin. At sa ngayon, 42 years old na po siya. Bago po kami nagpakasal, DJ Sam, tumagal naman po ng 5 taon ang relasyon naming dalawa. At hindi ko naman alam, nasa 5 years na yan pala, nagawa niya pang isingit ang pinsan ko nang hindi ko man lang nalalaman. Na-discover ko na lang nung nagkaanak na kami at yun ay ang panganay namin. DJ Sam, mula nung kinasal kami, mahigit 10 buwan din bago siya nabuntis. At pagdating ng 4 na buwan ng anak namin, pinabinyagan na namin siya dahil gusto po naming maging maayos ang buhay ng bata at magkaroon ng takot sa Diyos sa DJ Sam. At hindi ko po akalain na sa panahon ng binyag ng anak namin, doon ko po madiscover o malalaman ang tinatago niyang sikreto sa akin. Nagkataon din kasi DJ Sam na nandun po yung pinsan ko na naging karelasyon niya. At yung pinsan ko na yon, para bang malaki po ang selos niya sa buhay na meron ako, DJ Sam. Yung time na yon, sobrang lasing ng pinsan ko. At may bisita din ako ng mga politiko noon. Katrabaho ko po sa barangay. Kasi hindi pa kami nagpakasal ng asawa ko, counselor na ako DJ Sam sa aming barangay. At nung nakauwi na po ang iba kong mga bisita, pumasok po ako sa bahay namin. At doon po ako dumaan sa kusina, DJ Sam. Nakikisuyo sana ako sa asawa ko na iligpit na ang ibang napagkainan na iniwan ng mga kasama ko, DJ Sam. Ngunit laking gulat ko nung nakita kong pilit na niyayakap ng pinsan ko ang asawa ko nung time na yon. Kitang-kita ko yon na DJ Sam. At paglingon ng asawa ko, nasa tapat na nila ako, DJ Sam. Sabi ko sa kanila, huwag kayong gumawa ng kahihiyan dito, mga p***. Pero mahina lang ang boses ko noon, DJ Sam. Kasi nga, may mga bisita pa sa labas ng bahay namin. At yon, kumaripas ng lakad ang pinsan ko, DJ Sam. 24 pa ang edad ko ng mga panahon na yon, DJ Sam. At 22 years old pa lang ako, naging official na din ako sa barangay namin. At nung nakaalis na ang lahat ng bisita, DJ Sam, kinausap ko ang asawa ko tungkol sa nakita ko. At sagot niya lang sa akin, naging sila daw ng pinsan ko habang magsyota pa kami noon. 3 years na daw kami noon at naging sila ng pinsan ko, DJ Sam. Alam mo, nung time na yon, sarap pumatay ng tao. At natiti ako, DJ Sam, na sa pagkakaroon nila ng relasyon sa mga panahong yon, iniisip ko, DJ, na may nangyayari talaga sa kanila sa kama. DJ Sam, napakalaki ng pagsisisi ko. At alam ng asawa ko na mahal ko siya mula pa nung nagkakilala kaming dalawa. At dahil wala na ako magawa, DJ Sam, kasi nga kasal na kami, ayaw ko din naman na mabahira ng kahihiyan ang iniingatan kong tungkulin sa barangay namin. Ang ginawa ko, DJ Sam, inutusan ko siya na gawin ang gusto pa nilang gawin ng pinsan ko at gagawin ko din ang gusto ko. Yun ay ang magkaroon ng kirida, DJ Sam. Malayo sa ganda ng asawa ko, DJ Sam, ang ninang mismo ng anak namin na dati ko ring karelasyon nung nag-aaral pa ako, DJ. At dalaga pa siya, DJ Sam. Nalaman ng asawa ko ang ginawa kong yon. At hindi pa ako nakontento, ginawa ko pang kirida ang isa sa mga kamag-anak niya, DJ Sam. 18 years old pa ang babae noon, DJ Sam. At take note, nabuntis ko pa siya. Nagkaanak kaming dalawa, DJ Sam. At doon, kinausap na ako ng asawa ko. Lumuhod siya sa harap ko, DJ Sam, at nagmamagkaawa. Ano ba daw ang kabayaran ng nagawa niya
para mapatawad ko daw siya. Ang sagot ko naman sa kanya, DJ Sam, kaya ko siyang patawarin. Pero pasensya na siya kung minsan maisip ko ang ginagawa niya. Sinubukan kong patawarin ang asawa ko, DJ Sam, at naging maganda naman ang pagsasama namin ulit. Panay naman ang laban namin sa kama. Halos gabi-gabi pa, DJ Sam, may nangyayaring sagupaan sa kama namin. At dahil nga doon, nabuntis na naman ang asawa ko sa pangalawang anak namin. Patuloy pa din ang kasiyahan, DJ Sam, hanggang sa umabot ng 4 ang anak namin. At puro mga babae. Akala ko, DJ Sam, magiging okay na ang lahat. Ngunit bigla ko naman nakita sa cellphone niya na may kalokohan na naman siyang ginagawa, DJ Sam. Ang asawa ko, nitong bago lang, kaarawan kasi ng panganay naming anak, DJ Sam. Mahalaga ang okasyon namin dahil nga panganay namin. At doon ko po nakita na may kalukuhang ginagawa ang asawa ko. This time hindi na Pinoy, DJ Sam. Taga-ibang bansa na. Okay lang daw kasi malayo naman. Alam niyo po ba, DJ Sam, lumuwas talaga ng Maynila ang asawa ko. Iniwan niya ang mga anak namin sa bahay. Kasi nga ako, nagtatrabaho din sa isang kumpanya dito sa Davao City. At ngayon, may bago na naman ako, DJ Sam. Nasa abroad pa po siya ngayon. At masasabi ko talaga, DJ Sam, na ibang klaseng babae ito. Kaso ang problema ko din sa babaeng to, DJ Sam, sa tuwing nag-uusap kami at nagvi-video call, gusto niya palaging nakikita ang private part ko. At ewan ko ba, itong mga bagay na gusto niya ay ayaw kong gawin. Hindi ko po gusto ang gusto niyang mangyari, DJ Sam. Kaya bigyan niyo po ako ng advice kung itutuloy ko ba to. Isa sa mga followers mo, DJ Sam, James.